ko. Nagsama kami sa bahay nila at kasama yung mga magulang niya at kuya niya. Araw na ng kanyang panganganak ay sinugod namin siya sa ospital. At dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya, sa kasamaang palad ay walang heartbeat yung anak namin. Doon ko naramdaman ng lungkot at sinisisi ko yung sarili ko. Iyak nang iyak nun si Gina at napayakap ako sa kanya. Simula nang mabuntis si Gina ay hindi na siya nagtrabaho. At kahit nga after niyang makunan ay hindi na siya bumalik sa trabaho dahil ayaw na daw niya. Kasi naaalala lang daw niya yung anak niya. Sa bawat araw na dumaan ay napansin ko na lang na yung buong pamilya niya pala ay ako na yung bumubuhay. Wala rin kasing trabaho yung mga magulang niya at yung kuya niya, na ako lang yung tanging may trabaho at lahat ng gastos ay sa akin. Nagtatrabaho ako bilang isang safety officer sa isang kumpanya. Pinilit kong ayusin ang sarili ko at pinilit ko siyang mahalin, pero naa-attract pa rin ako sa ibang babae. Aaminin ko na kahit nakasal na kami ay marami pa rin akong nakarelasyon at lahat ng yun ay nalaman niya agad. Sinusugod niya yung mga nagiging babae ko't inaaway hanggang sa nabuntis siya uli at sa pagkakataong yon buhay na yung anak namin at isang babae. Akala ko mababago ako ng anak namin pero nagkamali ako. Nalipat ako ng trabaho sa isang repacking ng mga parcel at dun ko nakilala si Sarah. May isang anak si Sarah at nung mga panahong yun ay pandemic. Na-lockdown kami noon sa isang bodega kaya may dahilan ako noon. Walang kaalam-alam si Gina na kay Sarah na ako umuwi. Pero hindi ko alam na ini-stock na pala ako ni Gina. Hanggang sa nabasa ko sa cellphone ni Sarah na inaaway na siya ni Gina. Nagpapalitan na sila ng masasakit na salita at dun ko nalaman na buntis si Sarah. Natakot ako dahil maaari akong ipakulong ni Gina. Agad akong umuwi at kakamadali ko'y nadisgrasya ako. Tumama ako sa isang gutter at doon ay nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa ospital na at nakita ko agad si Gina. Humingi agad ako ng sorry sa kanya. Pero nung araw din pala na yon, nalaman ko na nakunan si Sarah. Lumipas ang mga araw ay naging okay rin ang lahat. Nakakapagtrabaho na ako noon kahit pa may benda ang mukha ko. Araw-araw kong naririnig yung pagbubunga nga ng binan ko kaya nagdesisyon ako na sumama kay Papa na mahilig sa sabong. Natutunan ko lahat ng klase ng sugal nun, may maipakain lang ako sa kanila. Palagi ko rin kasing inaalala yung anak ko. Kung saan-saan din ako noon nagko-construction. Hanggang sa sinama ako ng kaibigan ko sa isang project at dun ko nakilala si Ma'am Jelly. 31 ako noon at siya naman ay 40. Muling nagbalik sa isip ko ang dati kong karelasyon pero hindi ko tinangka kasi isang respetado si Ma'am Jelly. Professional ika nga. Hindi ko alam pero ang laking ginhawa pag nasa trabaho ako. Nakapag-uuwi ako ay para bang tamad na tamad ako kung hindi lang dahil sa anak ko. Nalaman ko na mas bata yung karelasyon ni Ma'am Jelly pero nalaman ko rin na palagi silang nag-aaway. Isang araw ay lumapit ako sa kanya at nagtanong ako kung magkano yung paggawa ng hagdan at ano-ano yung materyales. Nagpresenta ako nun dahil kailangan ko talaga ng extra. Pumunta kami nun sa kanila kasama ang kaibigan ko at nagkasundo nga kami ni Ma'am Jelly. Nalaman ko na byuda pala siya at may 3 anak. Nung nakita ko siya na nakapambahay ay napakaputi ng balat niya. Hindi siya mukhang 40 pero nirerespeto ko pa rin siya. Kasi naman ay karespe-respeto namang talaga. Nakikipagbiruan siya sa amin pero madalas ay malungkot siya. Isang araw ay nag-chat ako sa kanya para pakiusapan sana yung boss namin para makabali ako kasi yung binan ko nagdadadaldal na naman. Kinausap ko na rin nun si Gina kung maaari ay dalawa kami magtrabaho para matulungan sana ako. Pero palaging ang sagot niya sa akin ay walang mag-aalaga sa anak namin. Madalas ay naaabutan ko siyang nakahiga at nagsi-cellphone. Tapos yung binan kong babae lasing at manghihingi sa akin ng pera. Na pag wala akong maibigay ay laging nagpaparinig. Kaya nung nakiusap ako kay Ma'am Jelly na kung pwedeng makabali, agad naman siyang nag-reply sa chat ko. Sabi niya, kunin mo na lang bukas kasi dadalhin ako sa ospital. Nag-aalala ako kaya tinanong ko sa mga kasama namin at nalaman ko na madalas pala siyang isugod sa ospital dahil sa anxiety. Kaya bigla na lang pumasok sa isip ko na kamustahin siya. Sinabihan ko rin na magpagaling siya pero natapos na yung araw ay wala siyang reply. Nung susubukan ko ulit sana siyang i-chat, doon ko nalaman na nag-reply na pala siya. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko na nag-aalala na excite ako, halo-halo na. Pero ang reply niya lang naman ay salamat. Nag-expect tuloy ako at hindi na siya mawala sa isip ko. Napati na nga sa pagtulog. Isang araw ay tinanong ako ni Gina kung sino si Jelly. Hindi ko siya noon pinapansin. Pero nagpatuloy siya at sinabi niyang binabanggit ko raw yun habang natutulog. Nagulat ako sa sinabi niya kaya naisip ko na lang na kaya siguro napapanaginipan ko lagi akong nakatambay sa messenger ni Ma'am Jelly. Inaabangan ko kasi yung chat niya kasi gagawa kami ulit sa bahay niya. Hanggang sa nabasa ko yung chat niya at ang sabi niya magpahinga raw muna kami. Sa sunod na linggo na lang daw ulit kami gumawa. Dagdag niya pa na, lalo ka na Joseph, napakasipag mo. Wala ka ng pahinga. Kaya't magpahinga na muna kayo. Hindi ko maintindihan pero napareply ako ng, salamat ma'am, I love you. Hindi ko alam kung paano ko buburahin kasi agad niya itong nasin. At doon na nagsimula ang lahat. Nakipaghiwalay na ako kay Gina at sinunod ko naman ang puso ko. Sigurado kasi ako na ang gusto kong makasama ay si Ma'am Jelly. Naging maayos ang relasyon namin na kung noon ay gusgusin ako at hindi ako mapaghandaan ng almusal ni Gina. Lahat ng yun ay kabaligtaran sa piling ni Jelly. Nag-i-stay in na rin ako sa trabaho pero hindi katulad noon. Ngayon ay wala akong kainti-interes sa babae basta
nakafocus ako sa anak ko at kay Jelly. Regular naman ang sustento ko sa anak ko at nagkaayos naman kami sa barangay na hindi magpapabaya pagdating sa bata. Mami Len, masarap magmahal lalo't pag hindi pinilit. Gusto ko lang makuha yung points of view mo, Mami Len. At maril talk mo ko kung meron din akong pagkakamaling nagawa. Kasi lahat ng yun ay inihingi ko na ng tawad. Letter sender, Joseph ng Manila. Sa una pa lang naman kasi maling relasyon na pagdating kay Gina. Mahilig lang si Ginang ilaban ka pero hindi niya makita yung worth mo. Yung worth mo para manatili ka. Naging trabahador ka ng buong pamilya despite of unfaithful mo sa relasyon nyo. Naging mabuting ama ka pero sadyang malikot ang mata mong maghanap ng babaeng kokontento sa'yo.